TESDA, College Diploma, DTS, at Ladderized System. Alam ko naririnig mo ang mga yan. Pero aminin natin, nalilito ka pa rin kung ano ba talaga ang pagkakaiba nila pagdating sa trabaho at sa ating bulsa. Magkakaiba ang timpla, ang effort, ang gastos, at higit sa lahat, ang chance mong makaakyat sa corporate ladder. Sa video na to, hihimayin natin kung alin ang bagay sa'yo para sa sitwasyon mo ngayon. Kaya tara na, para madali mo magets, isipin natin ang sasakyan. Ang TESDA NC ay parang motor. Mabilis makuha, sisingit ka sa trapiko para makarating ka agad sa destinasyon mo or para magkatrabaho. Pero may ceiling ang takbo mo. Ang college diploma ay parang commercial flight. Matagal ang hintayan at boarding. Pero ito ang magdadala sa'yo sa pinakamalayong destinasyon. Gaya ng pagiging senior manager or director. Ang dual training system or DTS ay parang taxi naman. Habang bumabiyahe ka, natututo ka, at kumikita ka na agad ng allowance habang nag-aaral. At ang ladderized system, yan ang upgradable vehicle. Bibili ka muna ng motor ngayon para makapagtrabaho. Tapos, pag may pera ka na, i-upgrade mo sa kotse yung motor mo para hindi ka nababalik sa simula. Okay, ngayon, hatiin natin sa 4. Una, TESDA National Certificate. Para sa karamihan ng NC1 at NC2 courses, weeks to 6 months lang to. Keep in mind, may mga NC3 at NC4 na mas matagal. Pwedeng umabot ng 6 na buwan hanggang 1 taon depende sa specialization, tulad ng automotive or animation. Tapos dito, puro hard skills ang focus. Maganda to kung kailangan mo na ng trabaho ngayon. O di kaya gusto mong mag-abroad agad sa mga specialized technical roles. Sir, anong cons nito? Mababa ang kisame mo sa corporate ladder. Mahirap ma-promote na manager kung NC lang ang hawak mo. Pangalawa, Dual Training System or DTS. Ito yung framework na ginagawa ng mga schools tulad ng Dual Tech. 40% aral sa school, 60% naman actual na trabaho sa sikat na company. Dito may allowance ka na habang nag-aaral ka. At malaking priority ka pagdating sa pagkuha ng trabaho sa company na yon pagtapos. Note, hindi to guarantee, pero mataas ang chance. Keep in mind lang din, ang DTS ay madalas para sa hardware, electronics, at industrial technical roles. Kadalasan hindi siya sa pure software development or coding. At base dito sa ating research, ang dual tech mismo ay strictly for male students lang. Pangatlo, Ladderized Education Program. Ito ang pinakamalaking hack. Pero makinig ka munang mabuti. Hindi ito automatic sa lahat ng school. Hindi pwedeng kumuha ka ng random TESDA course, tapos iisipin mo tatanggapin ka sa kahit anong college. Dapat yung kukunin mong kurso ay may direct na kasunduan at CHED accredited ladderized program sa particular na school na yon. Kung pasok, kukuha ka muna ng Tech Vocational Certificate sa unang 2 or 3 taon, pwede ka na magtrabaho. At kapag ready ka na ulit mag-aral, itutuloy mo na lang ang natitirang taon mo para college graduate ka na. Pang-4, ang traditional college diploma. 4 hanggang 5 taon. Madaming minor subjects na walang kinalaman sa tech. Libre na ang tuition sa mga state university ngayon dahil sa batas. Pero may catch. May strict timeline to. Pag nag-overstay ka or bumagsak ka ng sunod-sunod, mawawala ang free tuition mo at magbabayad ka. Ito ang ticket mo kung ang pangarap mo ay maging senior manager or CEO. Class sa Pinas, rigid pa rin ang corporate system. Degree pa rin talaga ang hanap sa mga top management. Okay po, Cervantes. Kung ganun pala, paano kami mamimili? Simple lang. Kung gipit ka sa budget at kailangan mo ng trabaho agad sa tech, hardware, or abroad, mag-TESDA ka. Kung gusto mo naman ng allowance habang nag-aaral sa industrial or electronic tech fields, mag-DTS ka. Kung gusto mo magkapera muna pero may planong tapusin ang buong IT degree, basta hanapin mo ang tamang CHED accredited school ha, ladderized ka. Kung may oras ka, target mo ang top corporate management at kaya mong tapusin ang kurso on time sa free tuition ng State U, diretso college diploma ka na. Huwag kang makinig sa mga sabi-sabi. Pumunta ka mismo sa mga school, tapos magtanong ka sa admissions office kung accredited pa sila ng CHED or TESDA para sa mga programang to. Ngayon pa lang, sanayin mo na yung sarili mong mag-research. Kung nagets mo na, i-comment mo sa baba kung anong program or kurso ang balak mong kunin. Usap tayo doon. At kung sakaling hindi ka pa rin decided, meron tayong free website na magagamit mo, joshuacervantes.online/quiz. Bago tayo magtapos, fun fact muna. Alam mo ba sa mga video na 90 seconds or mataas pa, halos 7 sa 10 viewers ang hindi umaabot sa dulo. So kung nanonood ka pa rin hanggang ngayon, ilang minuto na tayo dito. Healthy pa ang attention span mo. Congrats kung umabot ka sa dulo ng video na to. I'm so proud of you. Ibig sabihin, seryoso ka talaga sa buhay mo. Keep that mindset. Ang next episode natin, hot topic to at maraming nagdi-DM sa atin.
Mawawalan na ba tayo ng trabaho sa tech dahil sa AI? Yun lang, salamat sa panonood.